This training aims to strengthen the One of Research workflow by enhancing the capabilities of both the data processing team and operations teams. Reportal link contains overview and quota. Verbatim and responses for us to create crosstab tables, like top-line report tables with banner. Fieldwork link contains overview and quota, with verbatim and responses for us to create crosstab tables, like top-line report tables with banner, and allow to create multiple sheet and exported Excel file. Before Senior Data Processor Jerome starts with the full demo of all topics, I'll first give a brief overview. We will begin our agenda with Automation Excel Questionnaire. This module will help us learn how to use .questionnaire automation creation using Excel, including different question types and the correct formatting for easy import export. This automation was developed by SDPE to help us quickly create questionnaires, because each question type already has a built-in layout. You will also find default buttons that automatically generate templates such as Research Objectives, Summary of all screening criteria, Questionnaire information, Field information, Introduction, Screen default consent, Consent statement, Preferred language of respondent, and you only need to edit the information based on your .new project details. Now, the other question types, aligned with Forster terminology and other .survey platforms, Info button, used to add introduction text or section headers, Text button. Single open-ended responses, e.g., top-of-mind reasons, text list button. Multiple open-ended responses, e.g., other mentions, NUM button. Numeric input from respondents, e.g., age, number of items, num list button. Multiple numeric entries in a list format. Essay button, single answer. Respondent selects one answer from the list, Essay button. Grid, multiple single answer items arranged in a grid, MA button. Multiple answer. Respondent selects more than one answer, MA button. Grid, multiple questions in a grid where each allows multiple answers. 3D button. Grid contains different question types inside one structure. Can include text list, essay, MA, num list, and essay grid loop. Repeats a set of questions per item, brand, or product. Example, product test where the same question set appears for each. Brand, iteration. Additional automation features, developed by SDPE. Export button. Exports the Excel questionnaire into a new file so you can save it as a new version, Reset button. Deletes all entries, allowing you to start a new questionnaire, Example button. Resets the macro and provides a new sample questionnaire template. This automation can still be upgraded based on what you want to achieve. For example, based on the suggestions shared during the training. One idea is to automatically insert the correct question type depending on the active cell. Yes, your senior DP executive can automate that, and it's a very good suggestion. Your suggestion during training is to create a default template starting from the objectives down to the language section, depending on the methodology. In short, we can create separate templates for each method, CAPI, TAPI, WAPI or online survey, and CATI. For anyone who has additional suggestions, please coordinate with your Senior Data Processing Executive, Jerome, so we can continue upgrading our automation for future projects. He believes this is only the beginning, and there are many more upgrades we can implement, achievable through teamwork with your Senior DP Executive. Now I will discuss the overview for the second topic, Understand the Variables,
which is included in the live training. The objective of this topic is to equip you with the skills to interpret numeric, text, and coded variables accurately, enabling you to confidently read and validate. Mastering variables ensures that you can check and understand data outputs correctly, because without knowing the variables, meaningful insights and accurate data checks are impossible. Now let's move on to the third topic, Reportal Link. Objective: to equip participants with the skills to navigate the Forster Reportal, generate tables, access live reports, and export insights efficiently. Overview for live training. Every project shares the Reportal link, but behind this link are features that the operations team can use beyond just the overview and quota sections. These include responses tables and verbatim data, which can be immediately generated and analyzed. 1. Overview allows you to see percentages and counts for each status. Identify top drop-off questions where respondents often stop. Track completed responses per date. 2. Quota displays progress based on the quotas set in the questionnaire. 4. Responses, newly included in live training, shows frequency and counts per table, allows you to create banners or top-line tables. Though not as advanced as Q software, it lets you generate top-line reports without waiting for DP or interim data. Enables creation of an initial PowerPoint report template, since you can visualize outputs even if the report is not fully completed. Exported tables can be used as input for your initial report template in Excel. Takeaway: with Reportal Link, the operations team can quickly monitor live data, generate top-line tables, and prepare initial report templates, saving time and improving efficiency. Now, let's move on to the last topic. Fieldwork Link. Objective: to equip participants with the skills to navigate the Forster Fieldwork Report, generate tables, access live reports, and export insights efficiently. This tool is very similar to the Reportal Link, but offers slightly more advanced options for creating crosstab tables per sheet. Every project can able to provide a Fieldwork Report link if PM requested it. However, behind this link are several powerful features that the operations team can maximize, not just the usual overview and quota sections. The Fieldwork Report also includes crosstab tables and comment, verbatim sections that can be generated and analyzed instantly. 1. Overview. View percentages and counts for each survey status. Identify top drop-off questions to see where respondents often stop. Monitor completed interviews by date. 2. Quota displays real-time progress based on the quota setup in the questionnaire, helps validate if fieldwork is aligned with expected sampling distribution. 3. Comment, verbatim, provides immediate access to open-ended responses and other specify answers, viewable per respondent and per column for quick checking and validation. 4. Crosstabs, newly included in this live training, displays frequency and count data across different variables, allows creation of side breaks and top breaks, as well as multiple banners per sheet, enabling quick top-line table generation. While not as advanced as Q software, it allows you to generate meaningful top-line reports without waiting for DP or interim data. Helps you create an initial PowerPoint report template, since you can visualize trends and outputs even before the final dataset is completed. Exported crosstab tables can be used directly as input for your initial Excel and PPT templates. Takeaway: with the Fieldwork Report link, the operations team can efficiently monitor live data, generate top-line tables, review verbatims, and prepare initial report templates,
significantly reducing waiting time and improving workflow efficiency. Before we proceed to the live demo conducted last November 21st, the Senior Data Processing Executive would like to share a powerful reminder. If you want learning you never had, you must do something you never did. Alam dito ng DP. And then alam din dapat to ng research side. Actually, reporting and then fieldwork report lang naman. Pero may bonus lang na dilagdag dito. Excel questionnaire automation. And then understand the variable para alam nyo how to interpret the different variable. Paano siya basahin. And then yung report na link nga to yung how to navigate the report link. And then monitoring live the survey progress using a fieldwork report and then collab for team. So una, Excel questionnaire. So meron din dito ang automation. Kasama din dito yung sa NNS ni Rave. Marami siyang tab, hindi mo kailangan yung iba dyan. So So meron akong mga button dito. Yung taas ito yung different question type. Default, alam naman natin yung default questionnaire natin. So i-click lang natin to and then meron na siyang example. Ano yung example niya? Example is objective, summary of screener criteria. So need nyo lang i-edit yung mismong objective. Summary of criteria. Ayan. Kinuha ko ito sa project ni Kiyata to. So project, tama ba? O SM project lang ha. Ayun. Criteria. So pwede nyo itong edit. Pwede kayo mag-insert ng row or insert ng criteria. Depende sa mismong project. Meron na rin dyan, kasama sa default, yung questionnaire information, yung project name. Project manager name, edit lang subcontractor, and then ito TBA lang kung check or approve. And then ito lagi meron to sa questionnaire, yung field information, regardless kung ano mang methodology niya. So pag copy, automatic meron to. So pag copy naman, hindi na siya kailangan. So laki na dyan to. And then default is the instruction. Is introduction. Introduction sa mga gumagawa ng question, ano yung na-edit dito? Pangalan ng client, diba? Saka yung mga ano. So pwede nyo lang siyang i-edit and then yan na yan. Kasama na siya dito. Pag ginalik nyo, kasama din dito yung consent. Kung pwede nyo i-remove. Pwede nyo i-remove. Pwede nyo i-delete. And then yung language. Preferred language. Kung pwede kayo magdagdag, like multiple dialect, NNS, or Japanese, add lang kayo dito. Ayan sa default. Ayan. Pwede nyo i-reset. May reset dyan pag next project na. Okay lang yan. For example, sa default, info. Informational text. So, ginagamit lang to. Just example, before the section. Di ba meron tayong mga introduction before the section? Or need mo na siyang basahin bago mag-next? Para next section B, example. Para alam ni respondent na ibang topic na yung section B. So pwede itong click nyo lang itong info, automatic magdadagdag nyo sa baba. Edit nyo lang yung mismong keyword. Alam naman natin yung mga keyword na yan. And then yung mismong label. Anong bang gusto nyo idagdag dito? Please, ayan, add nyo lang yung mismong question and then automatic may click next na. As all din to. Sa column DG, ito yung condition. Yung pang nag-add ka ng input text kunyari, lagi lang siyang nag-add sa baba. Pwede Yes. sa gitna. Sa baba lang siya. So kung gusto mo magdagdag sa gitna, add ka lang ng info, then insert ka lang dito. Ayan. So sa text naman, alam naman natin text is open-end, di ba? Ayan. Isa lang siya. Kasi isang OR line like a top of mind. Or reason for choosing that product. Something like that. Sa text list, kaya ko siya binaba, siya yung mismong ka-partner niya. Text is one OE, text list is a multiple OE. Okay? Click lang natin to. Ayan. Pwede nyo siyang i-edit. Lagay nyo lang dito, what, or like other mention, what else or anything else.
Kung meron kang ibang OA na may condition, lagay nyo lang dito. As if Q1, show if Q1 is equals to 1. So depende sa questionnaire kung ano yung flow ng questionnaire nyo. Okay? So meron yung variable, ito yung mismong question, ito yung mismong question type, ito yung keyword, laging may keyword na yun dyan, and then yung mismong question. And then default instruction, kung pwede kayong baguhin, kung may babaguhin ko, yung baguhin nyo lang. Okay. Okay na tayo sa text list. Text, num. Yung num is sa numerics na siya ginagamit, like the age or the price ng product. So pwede siya. Like monthly, household income, kung naka-numeric, so pwede yan. So what is your age? Example yan. Num. Actual age, pwede nyo baguhin yan. Yung mga kinikilig ko dito, default na yung nakalagay dito. Pwede nyo baguhin yung variable. Depende sa questionnaire niya. Kung may gagawin kayong question na bagong project. Pero kung may questionnaire si client, hindi naman kailangan gawin dito. Ito, help lang ito kung may new project kayo na gagamitin or gagawin sa KPH. Pwede start from scratch to. Start from scratch. Kung may mga bago kayong project na Siyempre kung may num list. Kung isa lang yan, saan ba ginagamit yung num list? Age ng child, saan pa? Price ng product, pricing, SKU. So pwede to. Num list. Add nyo lang dito, nakaas naman lagi yan. Add lang ko yung condition. Ayan. Kung gusto nyo ng total 100, like a percentage, num list din yon. Percentage na may mga questionnaire kasi na 100%, gusto ni client 100%. Yung mismong ilalagay nila sa percentage ng iteration. So pwede yan. Lagay nyo lang dito, depende sa note na gusto nyo ilagay. SA, single answer. Somatic na yan. SA, alam na natin yan. Ayan. Kung gusto nyo may terminate, lagay kayo dito. Terminate if coded to 3. Terminate. O ganyan lang. Terminate. Ayan. So okay na yung isang question natin. Pagtan nyo lang tong question. Yung question sa baba, ito yung ipapakita sa respondent. Yung keyword, ito yung ipapakita sa data tables natin. Kung ano yung nandito, ito yung makikita nyo sa queue. Pwede yung gamitin namin sa queue. And then yung mismong question. Ayan. Gusto yung terminate. Ayan. Kung may sabihin ko yung single answer, na hindi gender or ibang question na may skipping. Skip to example Q10, like skip to Q11. Parang ganun. So, pwede kayo magdagdag dito sa column DJ. Gender, SA grid. SA grid, may ganda na rin siya. May mga button na rin. Example niya, satisfaction. Yung example ko sa dito, 1 is satisfied pero dapat 5 yan. So rating scale, highest, positive rating scale must be highest. Codes, para pag nag-compute ng min score, tama yung min score natin. So sample lang naman to. At least meron ka na kayong layout for the single grid, kung tawagin. Yan. Ito yung mismong keyword, ito yung tatanong sa respondent. Kung may piping kayo, lagay nyo lang dito, like display answer from S9. Or display answer from Q1. So gets na ng DP yan. And then napag-usapan namin kahapon yung arrow. Importante itong arrow. Kung saan nakaturo, yun yung choices. Kasi di ba may mga client na ang choices niya nasa baba. Pero answer sa single answer per column. Kung saan nakaturo yung arrow, yun yung mismong choices na pagpipilian. Meron ka, example, brand. Medyo confusing yun. Mas malalaman lang natin siya depende sa tanong, di ba? Meron namang brand na per column. Multiple answer per column. Meron din naman multiple answer per row. So mahalaga yung row na ilagay na natin dito. So next is MA. MA is, ayan, as all, ito lang dyan. Pwede kayo mag-randomize. Ito yung sa NNS, may gato kasi NNS eh. Pwede yung ma-adopt to. Yung isang column na DE, yun yung group. Kasi niya may mga number dito. Group 1, group 2. Kasi may mga client gusto nila
i-randomize yung iteration for each group. Gusto na, example, group 1, gusto ko sama-sama sila. May mga ganun eh. I-randomize yung mismong group within the group. Naka-randomize na to, itong tatlong to, magra-randomize lang siya sa grupo niya. Pero yung group na yon, magra-randomize din siya kasama ng ibang group. Kung gusto nyo mag-fix exclusive or fix at the bottom of the block, pwede yun. Lagyan nyo lang dito. Ibig nyo sabihin, example ito, code 4 to 7, nagra-random siya except dito. Kasi yung other naman lagi nasa bottom ng mismong header or group. So pwede kayo maglagay dito. Ayan. At least meron na kayong template. For the 3D grid, ito, bihira ito mangyari pero NNS din may ganito. Baka may encounter kayo. And 3D grid contains multiple question inside the 3D grid. For example, pansin nyo yung arrow, sa baba, ibig ito yung option. Select your answer per column. Per column siya. May mga ganyang questionnaire na kung anong sagot dito, siya lang lalabas dito. Kung anong sagot dito, siya lang dapat pwedeng isagot sa SA. And then kung ano yung sagot sa SA, ano yung mismong num. So ang tawag dito, 3D grid. Yung gamit natin sa awareness. Hindi naman. Di ba yung awareness natin parang paano rin? Kung halimbawa yung yung 11A mo, multiple, tapos kung ano lang yung sinagot doon, yun ang ilalabas ng yung 11B. Parang ganun yan, di ba? So 3D grid yung tawag dito, pero kung ang 3D grid is hindi naman siya related to each other, mas okay na gamitin yung 3D grid. Pero kung same list lang naman siya, pwede yung gamitin yung 3D grid na yan, tapos yung DP na yung bahala mag-adjust. Kasi minsan ginagamit namin page, itatanong mo na to, and then saka ilalabas sa same page yung next question. Kung anong sinagot, siya yung lalabas dun sa next B. Sa next question na column B. Parang ganun. Numeric list, ayan, pwede kayo mag-add. Like, yung range niya ay dapat 1 to 20. Pwede yan. Mag-note lang kayo dyan. Exclusive, other. Fixed position. Randomize inside the block. Question sa 3D grid. Sa loop naman, kapag ginagamit yung loop, like a product test, ginagamit yung loop, kung gusto ni client, meron kang 2 question or 3 na gusto niyang itanong sa isang product lang na sabay-sabay, like a page, para hindi na siya iikot. Bago itanong yung next question. For example, hindi discuss namin kanina. For example, yung reason for choosing this scale, parang nandun siya agad, sa brand 1 pa lang yan. Di pa pag loop natin, itatanong mo na siya for each brand. So, pwede nyo umitin yung loop. Meron kami may mga 3 question like a product test nung sa ginawa natin sa napunta tayo sa client. Yung ganun may loop na loop yung pwedeng gamitin para fresh pa sa respondent na ako yung product. Lalo na pag smell yung tawag doon. Pag yung scent ng product. Sensory test. Yung may mga ganun pwedeng loop yung gamitin nyo. Kasi kung tatapusin nyo muna to, wala na yung amoy. Di ba? So, pwedeng ko gumamit ng loop question. Ibig sabihin ba niyan, Jerome, bawa, 3 product. So, product 1, may Q1, Q2, Q3. So, kung Sunod-sunod yung tatanungin ko sa product niya. Bago lilipat ng bagong product. product. Kung meron pwedeng isang question, product 1 muna itatanong to. Iikot, product 2, iikot, product 3. Hanggang sa matapos yung product na ginagamit nyo. So, yung mismong common, ito nalagay talaga yung mismong question type, different type na dapat familiar kayo kasi align ito sa Forsta. Kapag sinabi nyong 3D grid or CSV grid or num list, alam na agad ng div ito. Okay, kung okay na kayo dito sa questionnaire, kung may edit pa kayo, pwede nyo export. Pwede sa PDF, pwede sa Excel file. Sa PDF, di ko na siya sinama muna. Ayan. Kasi nyo may quota na rin. Yung quota, ito yung mismong questionnaire na in-edit nyo. Papalitan nyo lang ng name and then, ayan, may questionnaire na tayo.
exported, hindi siya nakasave, save as nyo lang kung saan nyo gusto siyang i-save. Palitan nyo lang ng version kasi kapag reset nyo to, wala na yan. So make sure you export nyo pag okay na kayo, save the version. Yung quota, pwede nyo edit. Ito yung nabigay ako ng example. Actually sa quota natin, dapat lagi may definition eh. Kahit ano lang siya, example, sa gender or ito, segment, lagi may definition. Parang banner sa tab specs, dapat may definition yun, di ba? Ganon din sa quota. Kasi most probably ang banner natin nasa ano, di ba, quota. Ayan. So ito, example, interlocking quota. Segment 1, gender. So depende sa client naman yun. So edit nyo lang to, pwede nyo baguhin, depende sa project. So pag okay na kayo sa questionnaire, okay na kayo dito, click nyo na export, ito na yung magiging output nyo. Save as nyo lang. Okay. Question po. Makaka-help ba sa inyo to? Sa mga grouping, meron kasing questionnaire na section or mismong group like product test, awareness. Kung meron kayong questionnaire na gusto ipadagdag, i-click lang yung button, may awareness questionnaire na kayo. Sabihin nyo sa akin, ibigay nyo sa akin yung questionnaire, pwede ako mag-add dito ng drop-down list para automatic idadagdag nyo na dito, edit na lang kayo ng variable. So dito, ano yung possible na gusto nyong makatulong sa atin sa future? Aside dun sa may section na, di ba may mga ganun tayong section like awareness. Kung meron kayong questionnaire na gustong ipadagdag na dito na literal na set sa isang project, pwede natin siyang idagdag dito. I-automate ko lang siya sa may BBA kasi ito eh. Tawag kasi dito BBA. Ha? Yung info na yung info ng option, hindi mo siya pwedeng isingit sa within sa gitna. Question. Kasi parang page break yan, di ba? Sige. Yung info na yun, madalas ba yung nangyari? Di ba, tatlong section mo, di ba? So section A, may page break ka bago ka mag-proceed sa sa question. Natapos mo yung section A, may page break ka ulit. Yun yung info, di ba? So pag di nalagyan, tapos na... Dito ba, pwede yung gamitin na di ba sabi mo sa dulo lahat na dadagdag? So isisingit pa namin yun sa... Pwede namang nakakapag-ano naman dito, nakakapag-insert. Kasi pag mga info lang naman, pwede nyo i-copy yung mismo Pero kung gusto nyo maglagay ako ng button, kung saan nakatapat yung cell, example dito, dun mag-i-insert yung mismong info, pwede naman. Much better. Makaka-help yun sa inyo. So sa info lang ba or sa lahat na question type? Sa lahat? Kung saan nakatapat yung cell, doon mag-i-insert. Pag kinalik nyo tong text, gusto nyo doon mag-insert. Sige. Ano pa? Meron dito example, pwedeng i-reset to. Example din ng question na ito. Tingnan lang, bago kayo mag-reset, dapat na-export nyo na muna. Sayang eh. Lalo na pag nasa main questionnaire na kayo, in-reset nyo nang hindi nyo sinasadya. Kasi hindi na siya reversible. Pag macro, hindi na siya na yan. Control C, hindi na siya may edit. Okay. Question po. Sa default, di ba yung default natin, pag kinlik mo siya, ibig sabihin default. Default ng, start ng research objective hanggang language. Diba lagi tayo may ganyan? Pero kung hindi nyo naman kailangan, pwede nyo delete. Linis ko kasi kung maglagay ka ng default or copy offline tsaka yung online. So pwede. Iba dyan, di ba parang hindi naman sa... Kung gusto nyo, meron kayong related dito. Gusto nyo, isang set na to copy. Isang set copy, isang set is copy. Bigyan nyo lang ako ng mismong file. Ito yan. Pag kinilig ko itong default, milalabas dyan na 1, 2, 3. 1 is for copy, 2 is for copy, 3 is for copy. Pwede naman. Ayan. Sige, okay na tayo dito. 3:35 na. Reset. Alin? Yung condition, matik, manual yan. Sila nang bahala doon.
ng condition like randomization, terminate, yung as all as this question if coded one sa previous question, pwede naman. Sa 3D grid, pwede rin may condition sa taas eh. Lagay lang nyo lang dito kung ano yung gusto yung condition. May mga ganun like Q1 is coded 1 or depende. Kung hindi siya ng-code 1, hindi siya itatanong. So depende naman talaga yun sa flow ng inyong questionnaire. Sige, i-note ko yung yung request nyo. So next naman is how to read a variable. So dapat alam din naman natin ito. Bilisan ko lang How to read a variable, nagbigay na ako ng example dito. Siyempre, pag text, isang variable lang siya. Open ends. Yung naka-blue. Pag text list, kung ilan yung iteration, yun yung mismong variable niya. Q2, ang default variable niya is underscore. Q2 underscore, kung ilan yung iteration. Pasin nyo to, Q2 underscore 1, so ganito siya basahin. Kung ilan yung iteration, yun yung number of column. Ayan. Kung tulad dito, isa sa top of mind, dalawang sagot sa other mention. May none pa nga eh. So dinidelete ko yan kasi mayroon na siya. So data cleaning siya gagawin. Yung mga naka-block, ibig sabihin hindi siya sinagot. Pwedeng dalawa lang yung sagot, ito tatlo yung response siya sa other mention, dalawa, tatlo. So ganito siya basahin. Sa age naman, isang column lang yan, tapos numeric list, similarity dito. Kung ilan yung iteration, yun din yung number of column. Ayan. And then yung number niya is depende kung ano yung na-required ni kung ano yung nakaset sa script. Like 0 to 100, yung magiging sagot dito. Pwedeng 0. Dito naman sa SA grid, may similarity siya sa MA. Kung ilan yung iteration, yun din yung number of column. Ayan. And then yung answer niya is hindi siya katulad na kung ano yung sagot niya dito. For example, sagot niya dito is 5. 5 yung magiging response niya dito. So, ganun siya basahin. Pag ito is blanco, ito for example, blanco to. Tama ba siya or mali? So, depende sa questionnaire. Tulad nito, as if coded 1 in Q1. So, may possibility na hindi nag-code 1 si Q1 sa iteration 1. Iteration 1, ito kasi deck. So, depende pa yan sa kung ano yung condition niya. So, may case-wise data. So, pag-check ng data, kung may nag-code 1 ba talaga siya sa Q1? Kung hindi, wala siyang sagot. Okay? How to read the MA grid? Ito yung MA, binary. Binary pa yung 0101. Same sa grid, kung ilan yung iteration, yun din yung number ng column. Ang pinagkaiba niya lang, kung yung sagot dito is codes ni scale, ang sagot niya dito is 0101. Kung tinik ko to, itong 1, 5, 11, dapat ang may sagot lang dyan na 1 is 1, 5, 11. Okay. Yan. So, binary. Sa isang binary, sa ibang binary, makakita yung null or blank. Tulad nito. Ibig sabihin, hindi siya dumaan. Pag may 0 dyan, ang ibig nga sabihin dyan, nakita to na respondent pero hindi niya pinili. Yun yung binary. Pag blanco yan or null, ibig sabihin, hindi siya ipinakita sa respondent. So, ganoon yung checking niya. Possibility na may condition yung questionnaire natin. Tulad nito, if coded 1 in Q1, kung di siya nag-coded 1 sa Q1, di blanco siya. So okay lang yun. Kung tama yung script natin, kung mali, di yari na. Okay, so MA grade, ito yung medyo madami. Kung ilan yung iteration nyo, kung ilan yung column nyo, times nyo siya. Sa MA grade, sa Conforsta, ganito siya basahin. Iteration 1, iteration 1, 1 to 10. Isang call, pa lang yun iteration 1 pa lang to. Ayan. Asin ko yung black para visualize nyo. Mahaba to. Para aware kayo kung paano siya basahin. Ayan. Ito, iteration 1, and then ito yung pagpipilian. And then ang sagot niya is binary. Pag multiple grade, binary siya, 0101. Okay? Pag sinagot ko to 1, 1, so dapat ang may sagot lang dyan is
1, tsaka 1. The rest, 0 na. Ganun siya basahin. Am I agreed? Yung variable niya, pag may nakita ko sa queue, ang variable pattern niya, emigrate is equals to variable plus iteration plus option list. Ito. Variable plus iteration plus option list. Kung mapapansin nyo yung sunod niya, 1 pa rin, di ba? Di ba? Kasi, iteration yon. Pag may nakita ko doon na ganito sa queue, ang variable niya is ganyan, and then naka-check box siya na square, emigrate yun. Iteration 1, iteration 2, iteration 3. Yung sunod sa code, yun yung iteration. Okay, question po. Listen ko lang. Okay, sa 3D grid, similar lang siya doon sa iba. Sa ibang, doon sa MASA, sa isang variable lang to. Kung yung iteration, yun din yung number of column. Same sa numeric list. Pero, sa loop naman, ito siya nagkaka-iba sa loop. Ano yung loop? Ayan. Kung SA lang to, ang loop, ang reading niya is ganito. Q12A. Kung meron kang 4 brand, ilan yung magiging variable ni Q12A? 4 din. Kasi single lang siya. Brand 1, brand 2, brand 3, brand 4. Ganun siya basahin. Ang sagot niya dito is, for example, 1 to 5. So mag-random tayo. Example, random between 1 to 5. Yan. Yan ito magiging sagot niya. SPID. Ayan. Response 1, ang sagot ni brand 1 is 5. Ang sagot ni brand 2 is ano yan. Ganito yung itsura niya. Pero, kung meron ka multiple question, hindi ganito yung kalalabasan niya. Ito muna question na to bago lumabas yung next brand. Kasi ito brand 2, di ba? Ito brand 3, brand 4. So, isisingit mo muna itong Q12B. Ganito yung lalabas sa queue nyo or sa mismong SPS natin or raw data. Ito, brand 1 to. Brand 1 ni Q12A, brand 1 ni Q12B. Hanggang sa matapos yung loop. So, ganun siya basahin. Okay, question, how to read the variable? For a different question type. What time? Proceed. Ganito yung sa project ni Yohei na pinapagawa. Ito pag click lang tong export. Pwedeng i-import yung questionnaire. So, for NS lang to eh. Nagaham na. Wait lang. Hindi na kinaya ng buhay. Ito, yung exported rave nung macro. From import questionnaire ni NNS, yung variable information nandito na. Column number, column name, tapos variable type. Ano yung variable? Tapos ano yung label? Yung label nito, nakaganto na rin siya. Yung mismong key code, ano yung mismong key code, tapos ano yung iteration. Yung tapos yung isang variable lang siya. And then sa raw data, naka-exact label na rin dito. Ayan.
Q1, isa lang siya. Q2, multiple siya. Hanggang dulo. Naka-export na rin yung questionnaire kung ano yung nalagay nyo dito. Kung ano yung nalagay namin sa NLS questionnaire. Bali tatlo, isang variable information, isang raw data map, isang raw data, isang questionnaire. Para pag nagtingin sila, nakaano na, madaling basahin. Okay. May kulang lang ako dun, Abe, yung sa 3D grid, yung sinabi ko sa'yo. Okay, question po dito sa dalawa. Sa dalawa. Siningit ko lang. Pero noted dun sa request niya. Kasama ko siya. So kung wala na, punta tayo sa report na link. So yung sa report na link, gamitin natin yung project ni Kia. Leia to ay. Leia na lang. So, mayroon tayo kasi yung tinatawag ng dalawang report link. Una, yung sabi ko kanina na report link, ito yung sa, makikita nyo dito yung quota, is yung mismong ilan yung completed dun sa screen out or ilan yung completed sa quota pool. Ito yung mismong report link. Sa report link muna tayo. So, report link, ang binibigay natin sa client is dalawa lang. Pag mayroon tayong account sa 4-star professional account, 4 yung makikita natin. Overview, andyan yung responses, completion rate, andyan yung status, all status, pakita nyo bad data, flatliners, yung responses per date, drop-off questions, saan ba madalas mag-drop off yung questionnaire, and then yung percentage nito. Siya yung ito yung pinaka-top naman. Yun yung sa overview. Sa pangalawa, yung quota. Yung sa quota, kung ano yung sinet natin sa questionnaire, siyempre yun yung susundin ni DP. Kung ano sinet yung limit, yun yung magiging quota limit natin. Kaya, yung as a default natin, mag-add na tayo ng buffer para, example, pag online, maraming for deleted. Kasi kung ipipist lang natin siya, tapos nag-final data tayo, for deleted, nung papaboost na naman tayo sa panel. So sayang yung day na ibibigay natin sa dapat processing na siya. So add tayo ng buffer sa SNNS, nagbabuffer kami ng 20% ayun. So sa quota, ito yung quota limit, ilan yung remaining, ilan yung count. Ayan. So ito yung nakita ni client. Pero pag merong client na gusto nila makita yung top line report, like selected question, ilan yung percentage nito sa mismo question, ilan yung percentage ng isang question na to, lalo na sa mga top of mind brand, pwede natin silang bigyan. Donnie, Rap, tingnan na to. Yung responses tsaka verbatim, hindi to nakikita. Pero pwede natin siyang ilagay sa report link. Paano siya? Punta lang tayo dito sa mismong project end user reporting. Hanapin natin yung account na ginamit .ph. At ititik lang natin itong response sa verbatim. And then makikita na nila itong instant analytics report na responses. So verbatim muna tayo. So verbatim, lahat lang ng open ends. As in, makikita mo siya dito. Bumaga na naman. Pero by default, hindi talaga namin sinishare yung responses sa cover date. Pero pwede yung pag na-request nila, saka natin siya ibibigay. Like, mayroon nga silang makitang top line report kasi eto, meron kasi yung question dyan na pwede nilang makita yung sensitive information, like respondent information. Pero, pwede natin siyang i-hide sa script pa lang na kahit
yung sensitive information, hindi nila makikita dito. So lahat ng question lang na sa questionnaire, pwede nila makita yung percentage. Okay, so verbatim, meron tayong icon dito ng question. So sa question, andyan lahat. Kung ano yung may tick, siya lang yung lalabas. Kasi yun, isa yung may nakatik. Sa yung mismong may data, ayan. LG, first, top of mind, other mention, makikita natin dito. Pwede natin siyang i-export. Yung sa responses naman, pwede tayong may filter dito ng icon. So, kung gusto niyo makita, ilan ba yung complete nung meron day. Pwede kayo mag-filter. For example, first day of field work hanggang 2 weeks lang, pwede yan. Ayan, pwede between that date. Kung gusto niyo makita lahat ng status, pwede naman. Pwede completed lang. Sa responses, ito yun sa responses. Ayan. So meron kasi akong banner dito. Asin ko muna. Standard banner. Yan yung version of Prosta. Okay. Ito yung default kapag hindi namin in-edit. Pero pwede natin siyang may edit yung pwedeng ilabas na tables. Una, yung filter, pwedeng completed lang din. Pwedeng between from the date. Andyan yung mismo question. Ano ba yung gusto mong, example, top learning report, i-click lang natin. I-click lang natin yung mismo question na yun. And then siya na yung lalabas dito. Andyan yung mismong total. Pwede rin may percentage dito. Pero nung gusto niyo may frequency count, meron percentage, makikita niya dito. Ayan, meron na rin sample chart ng konti. Pag in-scroll down, medyo nakikita pero pag in-export natin, na-export siya sa Excel. So kung gusto niyo makita yung hindi pa tapos yung interim pero gusto niyo i-prepare, kung gusto niyo i-prepare yung mismong top line report niyo for the chart, pwede kayong kumuha dito ng percentage ng for each question. Parang ka na nagtatab space din. Pinag-aayaba lang ng Q, tsaka SPSS, may data cleaning. Kasi lahat ng specify lahat ng OE doon ginagawa. Pero dito, ang kagandahan dito real time. Kapag nakakomplete sa respondent ng gantong oras, automatic madadagdag siya dito. Pero sa initial preparation naman ng report nyo, hindi naman kailangan swak talaga yung percentage. Basta may ma-prepared lang kayo ng chart, di ba? Ayun, sa bago mag-interim data, pwede kayo kumuha dito ng data. Kasi, most probably naman ng chart natin, total percentage na per each question eh. Bihira na yung may cross tabulation, di ba? Bumagal na internet. Tagal mag-export. So habang nag-export, ito kasi total. Pero pwede tayong gumawa ng banner. So paano yung banner? So, pwedeng i-click muna natin yung percentage. Click natin yung banner. So banner, pag i-click ng banner, meron kayong makikita dyan na add question, add time series, and add segment. For the add question, ayun, lumabas na siya. Ay, ito yung kanina. Mag-export na siya. Pansin nyo, meron na siyang percentage sa frequency count tsaka percentage. Ayan, pwede nyo siyang i-copy dun sa paggagawa kayo ng initial report nyo. Ito yung percentage. For each question po ito. Question. Andyan na yung keyword. Andyan na yung mismong question. Andito yung mismong iteration. And then frequency count for each and then percentage for each iteration.
Then, makakopy nyo na tapos paste nyo dun sa edit data ng chart. Makapagawa na kayo. Wala pang interim pero pwede na kayo prepare ng initial report nyo. So yun yung sa total. Pero kung gusto nyo may banner, pwede. So paano yun? Click the banner, add a question. So most probably naman ang banner dito, pwedeng total. Kung walang total, alam nyo lang yung demographic banner, age group, age range, gender, with status, households in size, quota. Quota po ito. CAWA, monthly household income, di ba? Ano ba? Monthly household income. Kasama yun. Occupation, decision making. Ayan. Pag naklik nyo yung gustong i-banner, click nyo lang add. And then apply. Ayan. Percentage to. Gusto nyo makuha yung pwede nyo export. Ayan. Para na siyang queue, di ba? Ang kaya lang sa queue ay nililist mo na namin bago ko siya i-process. So, malaking help to kung gusto nyo na makita yung mismong top line report na real time. Or top line, gusto nyo makita yung mismong data or may requested sa inyo si client, pwede nyo nang export. May maximum column. Ayun, may limitation pala siya. Bawas tayo. Edit banner. Is gender quota wapi pala yung nalagay ko. Gender. Ano ba yung gender? Ito. S6. May limitations sa column. Kami naman. Okay na lang yun Yung sa age range. Talaga wala pa. Ayan. Yung account, pwede nyo paggamit yung account ni Marvin. Pero alam ko pre, yung sa manager may account yun. Pero hindi siya professional. Pwede ito dito yun eh. Kasi diba, daily naman, nagsisend naman yung DB. Ang problema lang sa hapon, kung gusto niyo makita, pwede nyo tumingin sa report link. Pag hindi agad makareply yung DP, pwede kayong tumingin dito sa Instant Analytics report. Pwede sa likod sila namin. Nakikita kung selected question lang yung i-edit yung sa script na hindi mo siya pwedeng ipakita sa pwede natin ipakita sa client yung responses, pero dapat i-hide natin as a DP task, i-hide natin yung sensitive information na respondent. Kasi pag hindi natin hinide, pwede na makuha yun as a Data Privacy Act 2012. Yari tayo na. Paano mag-merge na? Like 25 to 34. Ayun ang hindi pwede. Ano lang siya? Kung ano yun ang data assist. Sasukin na natin gagawin yan. Pero kung single lang naman siya, pwede mo na lang i-add. Sa Cyber Reporter kasi, nagagawa yan. Sa Q din, nagagawa naman. Medyo matagal lang mo export. So, Jerome, paano gagawin niya yung report ng ng DP? Whenever merong project, copy, Kahit hindi pa. magbibigay kayo ng report sa team para dyan din kami titingin. Kung pwede kang tumingin. Kaya lang namin yung sensitive information para yung nakikita ni client. Kaya nakikita nyo isa lang. Assuming na hindi siya i-share sa akin. Assuring, Project na talaga. ito nga, i-ano natin to sa yung pinakita ko kanina. Dapat, doon i-chakarap, i-click natin to, responses. Kasi kung hindi natin i-click, share natin yung report link, wala din, hindi nila makikita yung responses. Makikita natin yung responses sa DP kasi professional account yung sa atin, pero yung sa report link na gamit nila, hindi nila makikita to. Pag meron silang gamit ito, pwede silang mag-manipulate ng
any any setting. Like filter completed, ilan yung screen out. So make sure lang, bago ko yung mag-export, ano yung gusto nyo yung status. Kasi kung wala kang status, lahat yan. Ay, baka hindi kayo tumama sa pag nag-export ko yung di-align yung ibang tag. Kung may mga filter. Hindi ko na kung nag-export na. Export na ba? Ang kagandahan dito, pwede kayo may multiple banner. Kung may banner itong demos, pwede kayo mag-add ng isang banner. Pwede kayo mag-new report. Add kayo ng banner 3. Ano yung gusto nyo banner? So, pwede yun. So, export yun na bago. Kung gusto nyo count lang, o gusto nyo percentage, may significance testing dito na 95%, pero ang hirap basahin niya dito. Advisable pa rin sa kayo. Kung baga dito, magagamit lang siya para ma-check ilan yung percentage ng mismong question. Okay. So, yun yung sa report link. May verbatim din. Ano naman yun sa fieldwork report? Almost the same dito. Ang pinagkaiba lang nila, pwede kang mag-create ng sheet ng gusto mong banner. So, pakita natin. So, paano siya? Ganun siya. There. Yun nga lang, sa DP, doon and wrap dapat, i-click muna natin to. Bago sila mag-start ng dapat naka-generate na to. Isang beses lang siya gagawin sa isang project. Sa overview, kapag bagong project, ang nakalagay dito is generate fieldwork report, generate instant analytics. Pag naka-generate na yan, automatic open na yung lalabas dito. Ayan. So, pakita ko yung yung Forza Studio. Medyo matagal mag-loading. Yung kinuha kong template is galing sa Singapore. Meron silang overview na nakikita tong mga to. Dashboard. Ilan yung respondent, kung may invites, meron kasi mga invested, incidence rate, started interview, completed. Ayan, data collection period. Ayan, nakikita ko ilan nag-start. November 14 hanggang November 21. All status, response trends, completion channel, Kawi. Deya. Di ba? May copy to, di ba? Wala ako nakikita ng copy. Wala pa. Ayan. Completion mode, desktop. Kung desktop siya na sagutan or sa touch mobile, andyan din yung drop of question. May similarity siya to, medyo advanced lang ng choice. Sa quota, ganun din. Kung ano yung nakalagay doon, yung makikita nyo dito. Ang pinagkaiba lang nila is yung ito sa comment na may per column na siya. Sa OE. Ayan. Top of mind. OE lang yung makita sa comment. Cross tab. Ito. Yung sa top, mamaya sa cross. Sa top line, yung top line, same siya dito. Pansin nyo. Yung sa standard. Same siya top line. Ito yung pinagkaiba nila. Sa cross tab, pwede kang mag-create ng multiple sheet. Pwedeng iba't ibang banner per sheet kung ano yung gusto nyo. For example, area. Example lang is group. Tapos generate table. Parang reporter. Nag-reporter ka na, di ba? Ayun, parang ganito kasi drag and drop din yan. Ayan, nakikita nyo dito yung mismong percentage. Cross tab ng age group, cross tab by per area. So sheet 1 yan. So pwede nyo i-rename like age group by area.
So depende kung ano yung gusto nyo makuha. So percentage lang yan. Meron din dito na kung gusto nyo i-hide yung walang laman, may decimal din dito. Ayan. Display label. Tatlo yung sa crosstab, meron siyang tatlong menu. Row column, dito siya ina-edit, yung calculation. Default lang yan, yung generate tables. Tables 37. Kung gusto nyo mag-add, add tayong bago. Pwedeng isang banner lang siya tapos dalawang question, pwede yun. Example, kids without kids, sa baba. Or SEC. Ayan. Tapos generate tables. Ayan. So kung gusto nyo may split or space, click nyo lang to, split or add totals. Left. Update the tables. Ayun, may total na. Kung gusto nyo may count, pwede rin. Standard deviation, so ginagamit siya sa mga rating scale. Mga ganun. Pwede yun. Split the tables. Insert break. Ito pala yun. Insert break. Kung gusto nyo hiwalay, click lang. Ayan, magkahiwalay na siya, di ba? Sa sheet 1 pa lang to. Kung gusto nyo mag-add, add kayo ng isang, click lang new sheet. Same procedure. Ano yung gusto nyong banner, ang gusto nyong header. Ganun lang kasimple. Parang reporter ano talaga siya. Pinagkaiba niya, siyempre may limitation. Tulad nung sinasabi mo kanina na i-group mo siya or top 2 box, bottom 2 box. So hindi siya nagagawa. At least dito makikita mo lang yung tulad dito. Mas advanced to kasi doon sa reporting kasi nakakapag multiple sheet. Yung isa naman, multiple banner is almost the same din naman dito. Maganda dito, per sheet yung magagawa natin. Question, makaka-help ba ito sa monitoring nyo? For KPI, lalo pag tracking, ang tracking project nyo is same script. Tapos quarter 1, quarter 2, kung same script siya, pwede natin siyang magamit. Pero kung filter yan, kunyari, yan yung table na ginawa. Filter, kung pwede gusto mag-add ng filter, for example, a period or gusto mo SEC, add nyo lang sa drag nyo lang dito yung ayan. Naglo-load lang. May isi-isi na pala dito. Hindi siya pwede. Kung ibang variable kasi nandito na siya. Kaya ba tayo ba? Gender. Saan yung gender dito? Gender. Bakit nga walang gender? Di alisin ko na lang to. Kung gusto mo lang per filter per each SEC. Itong side break is age group. Ayan. Yun. Pag dinarap natin siya, contain siya ng all codes. Pero, kung ang gusto mo is filter by AB lang, i-click mo lang siya. Pag naka-highlight na, click mo lang ulit dito. Pwede yung show me codes para mas manin natin. Click mo lang. Pag naka-highlight na yan, automatic, naka-filter na yan.
Basta i-click lang ulit natin dito. And then generate table. Yun. Ayan, palagay na siya. Malalaman nyo may filter. Kung may filter siya dito, quota is easy, sec B lang to. Kung gusto nyo same table, mag-sims it, ayan. Hindi copy yan. Hindi ko pa siya na-try, pero pwede. Kung gusto nyo is same table, like duplicate nyo, may magandang scenario na same table, filter by SEC, pero yung isa naman, filter by C1. So pwede yan. Pero halimbawa, Jerome, kung di ba tracking campaign? Gusto mong may read ka ng Q1, Q2, Q3. Kung Doon sa time period, pwede ka maglagay ng pwede. Pwede rin na pag mga quarter naman, pwede kasi may hidden variable na Q1. Tama. Ang code to ko is quarter 2. Pwede yon. Kung ang gagana lang siya, kung same script yung gagamitin natin. Kasi, kung separate script, wala yung data ng Q1. Ganun yung tracking. Talagang literal na tracking. Same script yung ginamit. Mag-send ng invite. Pagdagdag ng quarter 2. May same variable naman yun kahit nag-iba ka ng questionnaire. Basta pag nag-duplicate ka ng script, wala. Separate database yan. Unless na lang kung i-load mo yung data niya. Pwede yan. Kung, ayun, mas probably naman ng mga tracking, minsan nagbabago yung variable, di ba? So, pwede yun. Yung suggestion mo na, ano ba tawag doon? KPI ba tawag doon? KPI mo. Pinititan doon quarter. Noon sa Ipsos kasi, meron kaming tracking na ano pa siya, may automation pa, ina-upload pa yung data para makapag-create ng ganito. At least dito meron. Doon, as in, i-developer mo pa siya, tapos saka i-upload. May mga conditional formatting din dito. Transpose. Kung gusto nyo transpose yung column, pwede. Date tables. Kung gusto nyo yung baliktad, for area yung nasa gilid, and then each group, pwede naman. So, swap column. Hanap tayo ng ibang question. Nag-grid. May grid kasi dito eh. May grid ba dito? Ayan o, number naman tong mga to. Wala, puro rank. Wala palang grid. So kung may grid, same to sa reporter natin sa idadrag lang siya sa gitna. 'Di ba ganoon sa reporter? Yung grid question, dinadrag dito sa gitna tapos ang labas niya kung ano yung itsura ni questionnaire, ganyan yung mismo itsura ni data tables. 'Di ba ganoon sa reporter nasa Kung may grid question tayo dito, didrag natin siya, hindi siya dito. Idrag natin dito. And then kung ang questionnaire mo ay ganito yung itsura, SA grade. Ganito yung lalabas. Ganito rin, as in ganito rin. May total ka, tapos may percentage dito. Yung grade, hindi ito nagagawa sa reportal link. Wala siyang ganito. Kasi sa reportal link, per each iteration yung labas niya. Wala siyang cross-tab ng mismo like grid question tulad nito. Wala siyang ganun. So yung pinagkaiba nila. Dito nakapag-create pa ng ibang tab, medyo tricky na siya kasi dashboard na siya, pwede pa ka mag-create, magdagdagan pa to. Yun nga lang, ang template kasi nagamit ko sa Singapore, kaya hindi ako nag-edit ng iba. So ayun, may filter na, may banner, may header, side break. For the terminology, side break po yung tawag dito. Header naman sa top break naman yung sa taas. Transpose, pwede split, setting, grid table. Wala akong nakita. And then pwede nyo i-export. Pwede nyo i-export to data file. Pwede yung sheet, all sheet, separate sheet. Separate sheet, ibig sabihin, selected na. Same sheet siya pero ito single one sheet lang siya. Lahat ng tables nasa isang tab lang. Isa naman separate file, separate question for each tab.
Isa naman, separate sheet. Separate sheet. Parang same lang to Ayun. Pwede nyo i-duplicate. Kung bulk naman siya, pwede nyo i-duplicate yung lahat ng question na gusto nyo. Kung babaguhin lang yung filter, palitan nyo lang ng filter dito. Na-edit naman siya. Pag kinilik nyo to, ayun i-click nyo lang to, tapos lalabas na kung ano yung filter nyo. May limitations, hindi siya katulad ng Q. At least may makakatulong sa side natin. Kasi kahit wala pang interim, 1,000 yung base natin, hindi naman agad siya magagawa ng DP to process the interim. Dito, real-time nyo makikita yung data. May gusto kayong makitang percentage. Ayun, ganun lang siya. Simple. Lamang lang yung may mga mag-ano ng reporter or Q. Kahit nang kalikutin yung iba dyan. New sheet. Kung anong gusto nyong banner, ganun lang. Ayun, question po. Ito yung kanina. Yung reporter link na may banner. Dadan. Ayan. So yung macro, wala na kayong pasyon. Yung macro, pwede kong i-send sa inyo to kung gusto nyo i-try. Pero make sure yung macro nyo, yung Excel nyo, dapat naka center. Ganito po yung macro nyo. Enable VBA kasi di kagana yung VBA nyo kung hindi ako. Pwede nyo ito gawin nyo to. Setting tapos trust center. Check yung Excel file nyo kasi pag hindi pa nagmamakro yung isang beses lang siya gagawin. Isang laptop. Kanya edit. Hindi gagana yung VBA, yung develop niya kung hindi kayo nakaganita. Wala sa akin yung enable Excel 4.0. Ito lang. Oo, yan lang. Okay lang yan. Basta enable ito taas. Di 365 ito. Sa 365 lang available. Pero Dell yan, di ba? Hindi ka naka 365? Yun yata yung by default na ni IT. Yung sa atin kasi pina-customize, di ba? Oo. Nagbago nga yung itsura ng Excel ko. Sige. End mo na. Sino ba nakalikod? Siyempre,